Flash Report. Flash Report! Kausapin po natin ang Undersecretary ng Department of Education, si Undersecretary Sevilla. Undersecretary Sevilla, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying, at sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Good morning po. Good morning po. Kayo po'y Undersecretary for Finance, tama po ba? Yes, sir. Tama Opo, po. opo. Kasi may sinasabi po itong mga leader ng Kongreso natin. Well, babanggitin ko na si Senate President Chis Escudero. Ito nga yung istorya. Chis defends DepEd budget cut. Ayan. So ang sinasabi po ni Senator Chis Escudero, binigyan daw po kayo ng budget sa computerization, hindi nyo naman daw po ginagamit. At ang total daw po nito, kung tutuusin, ay 36.1 billion pesos sa nakalipas na 1, 2, 3 taon na USEC. Totoo po ba ito na hindi nyo ginagamit yung budget na binibigay sa inyo? Katunying, actually, meron na po tayong 89% na obligation or nagamit na po natin, nag-utilize na. Kada taon, binibigyan po tayo ng budget for computerization. Unang taon po ng 2022, 11.7 billion. Sumunod, 11.3 billion. At ito pong 2024, 8.9 billion. So ang total na budget kada taon ay 32 billion na. Opo. At 28.5% o 28.5 billion or 89% nito ay nagamit na po at yung iba ay na-deliver na po sa mga eskwelahan. Oo. So ang sinasabi nyo, wala na halos natira doon sa budget para sa computerization na siya pong itinuturo ni Senate President Chis Escudero na pwedeng nga raw pong magamit Opo, Katunying, actually yung report po na nire-refer, of course, respectfully ng ating Senate President ay galing din po sa amin sa Department of Education. Yung pong natitira kasi ng mga pondo kada taon ay may validity ng 2 taon. So nagagamit pa po yun sa susunod na taon. At madalas dahil mga computer ito at saka mga smart TV at mga packages, tumatawid po sa kabilang taon kasi yung sometimes yung po procurement, pati po yung pag-award ng contract, yung delivery. Kaya po, yung 2 taon na validity, nagagamit naman po natin. So, in fact, itong 2024 Katunying, ang natitira na lang ay 7% or 2.1 billion. At nakatalang na rin po ito sa procurement. So, mauubos to sa madaling salita, yung pan-2024 budget, ano? Gusto na, matagal na po ako sa DepEd Katunying, 3 sekretary na yung aking nakasama. Itong pinakahuli si Secretary Sani Angara ang nakapag-solve po ng problema namin na ang tawag namin ay catch-up budget. Ibig sabihin, hinahabol namin na maubos yung pinasa na pondo nung last year. Tapos yung pondo ngayong taon, saka palang matatapos itong pasok na taon. Pero itong dumating po siya nung July, ay obligate po namin yung 2023 na natira. At yung inuubos po namin ngayon ay yung 2024. At kung magiging successful po yung procurement kasi umaandar pa po hanggang end of the year, ang matitira na lang po baka mga 600 million. 600 million out of how much po itong kabuang computer budget ninyo for this year? Ito po ay 18 billion this year kasi may 8.9 kami ngayong taon at may natira na almost 10 billion last year. Ayun. Ganun pala. Hindi, sa bagay, expertise niya siya ang Senate Finance Committee Chairman dati. Opo. Oo. So ang sinasabi ninyo, ang matitira na lang dahil obligated na ay 600 million. So wala na kayong pang next year. 'Yun ang tama ba intindi namin? Actually, Katunying, sa sobrang efficient ngayon, sobrang bilis, nag-early procurement na kami ng 2025. At pati po yung mga regional offices namin, yun nga po yung strategy na ginawa. Hindi lang central office kasi
ngayon lang first time na magpo-procure din ng mga regional offices. So, because meron na kaming 2025 na National Expenditure Program, ito yung na deliberate sa Congress, Opo. ay nakapag-early procurement na po sila. Iniintay na lang po namin mapasa yung budget para ma-award po yun. About 2.1 billion yon, ready na po yun. Kaya lang, kung hindi matutuloy yung budget natin ngayon, makakancel po natin yung ibang mga inagahan natin na procurement. Oo, meron kasing ano ba yung tinatawag na short of award? Tama ba yung intindi? Tama. Meron kayong ganong diskarte para hindi naaatraso ang procurement. So kahit na next year pa yung program, bibid na kayo parang last quarter ng taon na to. Ganun ano? Tama po yun. Short of award po talaga yung nakalagay doon sa ating batas na pareho po procurement law at saka itong budget law natin. Inaalaw po ang ating mga ahensya na kapag yung budget ay nasa Kongreso na pwede na kayo mag-early procurement, pero huwag niyo munang i-award, short of award, Yes. kasi hintayin natin yung GAA. Kasi hindi lang po si Senate President Chis Escudero ang nagsasabi nito. Just to justify yung 12 billion peso budget cut sa DepEd, pati po ibang mga House members, sinasabi nila na ito daw pong DepEd, ang inyo daw pong performance, ang tawag nga nila dismal fund utilization. Yun po ang description nila sa paggastos nyo ng budget, Undersecretary. So are you telling us that Senate President Chis Escudero and the rest of the House members na binabaril ang budget ng DepEd misinformed? Ay, hindi naman po, Katingin. Kasi aaminin namin sa amin din yung report. Kaya lang, siguro, iba yung cut-off po na hawak nila na report. June 30 po yung report na kanila pong pinagbasehan. At tama po, noong June 30, malaki pa po ang aming hahabulin. 11% lang yung utilization namin 6 months ago. Pero ngayon, nasa 93% na ho kami ng aming occupation. So yung June 30 basis nila ng report, wala pang isang linggo si Secretary Angara sa inyo. Ay, opo. July ho dumating si wala pa. Angara. Hindi pa pala siya nag-a-assume nun, ano? Opo, wala pa po. Hindi pa siya nag-a-assume. Okay. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, gaano po ba ang mawawala sa mga guro, sa mga estudyante sa halagang 12 billion pesos na tinanggal po sa budget po ng DepEd? Opo, bali nakakasana po ang ating DepEd Computerization Program. Meron po tayong 7 billion na in early procurement for laptop at saka smart TV. Meron din po tayong satellite-based internet na 1.5 billion at saka mga software and cloud subscription po na ginagamit ng ating mga teachers, about 1 million teachers, at saka po capacity building at saka personal expenses na namamahala po ng ating DepEd Computerization Program. Yan po yung nakapaloob doon sa proposal namin na 12 billion for 2025. At ito ay alinsunod sa sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na paliitin ang tinatawag na digital divide, ano? Opo, base rin po yan sa SONA. Itong last June din, bali na-announce din po na magkakaroon tayo ng resolution or unti-unti kasi malaki po talaga yung investment na kailangan, pero unti-unti kailangan na magkaroon na rin tayo ng mga digitalization. Kailangan po ng mga teacher at mga learners. Saka yun daw pong mga, pasensya na kayo, sabi nyo nga nakakatatlong sekretary na kayo dyan, Yusek. Ba't ba ang dami-dami namin reklamo sa mga teacher mismo na nabigyan ng mga laptop na wala pa raw isang taon na sira na, yung mga dating nabili ng DepEd? Meron naman po tayong service warranty for 3 years, kasama po yun sa contract. So, ginagawa po natin yung information dissemination din at saka yung meron po tayo nakatabi na mga pondo para sa pag-repair. So, pwede po nilang i-report yun at may tutulong po. Kaya ito po yung computerization program na team na nakikipag-ugnayan doon sa mga contractor or supplier na dapat po naka-ready kapag may mga ganyang reklamo. Ini-encourage niyo pa ho ba na China-made ang mga brand o China brand ang supplier po natin?
Katunying sa procurement na po yan. So, bali meron tayong mga expert na rin po. May Undersecretary for Procurement. Oo. Meron din pong Assistant Secretary na lawyer and expert in ICT. Sila po yung gumagawa ng mga tech specs. At ang alam ko, Katunying, ako hindi kasali sa procurement dahil ako yung taga-bayad, ay dapat wala pong branding. Dapat walang branding. Oo, hindi kaya ako naman nabanggit kasi yung karamihan po ng mga I'm sure nakakarating din sa inyo yung reklamo ang mga hindi magagandang quality yung na-procure ng DepEd na made in China. Well, anyway, sabi nyo hindi naman tayo pwedeng maglagay ng brand pagdating po sa procurement. Okay, mga ilang bagay na lang po. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, gagawa ng paraan. Kayo po ba abogado? Ay, hindi po. Hindi Ako po. po ay public finance. Opo. Tatanong ko po kasi kung paano po ba 'yon? Ano ba pwedeng gawin doon? Pwede bang dagdagan ng Pangulo yung budget tapos na? Una-una, nagpapasalamat kami sa ating Presidente Bongbong Marcos. Tama po yun. Sinabi niya na maghahanap siya ng paraan para ma-restore yung ating budget. In fact, nag-uusap na po yung ating Secretary ng Education, si Sec Sani, at si Secretary ng DBM, si Sec Amina. At doon po, nag-iisip tayo kung paano nga maibabalik. May mga paraan po, alimbawa ay augmentation, ibig sabihin dadagdagan, pero during the execution na yon, ibig sabihin tapos na yung pagpasa ng budget at pwede naman magdagdag kasi existing naman po yung programa ngayon. Hindi naman siya na zero, Katunying. So, may natira naman na 2.4 billion, pwedeng dagdagan. Sa bagay, hindi tinanggal hindi dinagdagan yung programa. May natira naman pala kayong 2 billion na mahigit. Well, anyway, narinig nyo naman po siguro yung breaking news natin na yung pong scheduled signing ng budget sana sa 20 sa Biyernes hindi matutuloy. Mukhang hihimayin ng Pangulong Bongbong Marcos Siya mismo kasamang naghihimay para po doon sa tinatawag, magagalit ang mga congressman dito, doon sa tinatawag na line item veto. Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong input sa aming discussion. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Katunying. Si Undersecretary Ann Sevilla ng Department of Education.